Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo'y mawala sa pwesto? Okay, okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Nako po, kabayan. 'Di ba? Huwag muna raw po tayong excited, mga kababayan. Ika nga po ng ating mahal na Pangulo. Kayo naman, oh. Sino bang excited dyan? Ikaw ba? Ikaw po ba, kabayan? Excited ka na mawala na yung ating mahal na Pangulo? Nako po, mga kababayan, no. Eto ay matapos kasi sabihan na ni Auntie Claire kanina, mga kababayan, no, na itong si Pangulong Marcos ay isinugod sa ospital, mga kababayan, dahil raw sa tila may hindi siyang kaaya-ayang naramdaman sa kanyang sarili, mga kababayan. Ika nga, discomfort. Kaya dinala agad sa ospital, kabayan. 'Di ba? Kayo naman di ba, mga kababayan? Post kayo agad na ano nang nangyari sa ating mahal na Pangulo. Wala pa naman. Di ba? Kayo naman, mga kababayan. Ano lang, baka nasobrahan lang, mga kababayan. Di ba? Sabi nga ni Auntie Claire, mga kababayan, nasobrahan sa puyat. Ikaw ba naman, mga kababayan, kung may session kayo, di ba? Session ng meeting, mga kababayan, ha? Di ba? Tapos magdamag na kayong matatapos diyan sa session nyo. Syempre, kabayan, kulang ka ng tulog, talagang may mararamdaman ka talagang hindi kaya sa iyong katawan. So, yung mahal na Pangulo natin ay alive and kicking pa po, mga kababayan, no? So, buhay na buhay pa. Taliwas sa mga kumakalat na fake news dyan na yung ating mahal na Pangulo ay, di ba? Mga kababayan, may nangyari ng masama. Sana, no? Ay, hindi, mga kababayan. Baka ipatawag tayo dito ni Auntie Claire. Samantala naman, mga kababayan, pakinggan natin itong opinion ni dating spokes attorney Harry Roque ukol sa nangyari kay Pangulong Marcos Jr. Eto, pakinggan natin. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din. Magtatanghalian ako sa isang buffet restaurant. Kaya lang, sabi ko, wala pa naman yung mga kasama ko. Nauna na ako, kumain na ako ng mga sushi, no? Pero dahil, siyempre, kailangan tayo mag-spokes hour dahil mga matitindi ang mga balita. Ano ba yung mga balitang yan? Tama ka dyan, spokes. Well, kakaiba po na umamin ang Malacanang na nagkaroon daw ng medical assistance ang junior dahil nagkaroon daw siya ng mga discomfort. Ayan na. Kaya naman, nakasaad po yan sa Biblia, ha? Ang ating mga katawan ay templo ng Panginoon. Tama. At ang mga hindi nag-aalaga sa ating mga katawan na templo ng Panginoon ay pinarurusahan. Sino ba naman kasing nagsabing magbisyo siya? Ayan, dapat sabihin na niya, pinaalalahanan na siya ng kanyang kapatid na siguro panahon na bigyan niya ng prioridad ang kanyang kalusugan. Dahil alam niyo talaga, yung paggamit ng cocaine at iba pang mga pinagbabawal na gamot, kaya po yung pinagbabawal, una-una,
dahil yan po ay nakakasira sa ating katawan na templo ng Panginoon. Ano bang nangyari dyan? Ako, siguro po yan ay nahirapan siyang huminga. Isa po yan sa mga side effect na caffeine at pag nahirapan na huminga, po pwede rin pong magkaroon ng mga organ failure yan. Now, ayaw natin pagdasal ang masama na mangyari kay Marcos Jr. Pero alam naman natin na talagang susi o ang solusyon talaga sa ating mga problema ay ang pagkawala niya bilang presidente. Pero ako naman po ay Kristiyano, kaya hindi ko po siya pagdadasal na may mangyari sa kanya kalusugan. Pero papaalala ko lang po sa kanya na nasa Biblia. At pinost ko po yan sa aking page, no? Sa aking Facebook page, na talagang pinarurusahan ng Panginoon ang mga tao na hindi pinangangalagaan ang kanilang katawan na templo ng Panginoon. So siyempre, kung hindi ka naman Kristiyano, kapag inabuso mo yung katawan mo, alam mo namang pinagbabawal dahil nakakasira sa katawan at sa pag-iisip at patuloy ka sa bisyo, talagang ikaw na ang gumawa ng dahilan para masira ang iyong katawan at matigok. Wala nang ibang tao may kasalanan dyan. Harinawa, wag naman sana mangyari sa kanya yan dahil tayo Kristiyano nga. Pero, kinakailangan talaga gawin na niya yung sinabi ng kanyang ate. Kinakailangan na niya magbitiw sa pwesto, tutukan ng kanyang kalusugan, magparehab nang sa ganun, mapahaba pa ang buhay niya. Nako. Alam mo, konti lang naman ang tanda sa akin ng ating bangag na presidente. Ako, ninanais ko na lang ngayon dahil ako 60 na, wala na akong ibang hinahangad kundi makita ko sana yung aking mga apo at gaya na aking lolo, makita ko na matapos man lang sa kolehiyo ang mga apo ko at Tama. mailagay sa tamang buhay yung aking mga apo. Kasi tapos na yung mga anak ko Na-provide ko na yan, napag-aral ko na yan, meron na mamanahin kahit pa paano. Ang gusto ko naman masiguro, yung buhay na tinamasa ko dahil ang lolo ko ay sinigurado na kami magkakaroon ng komportableng buhay, yan din ang mabigay ko sa aking mga apo. Abay, kung ako siya, mag-60 na siya, tututukan ko na lang yan na mapahaba ang buhay nang makita ko mga anak ng aking mga anak. Dahil, alam mo naman, ang katotohanan yan, nung tayo nagkaroon ng anak, masyado tayong busy nagtrabaho. Bagamat ito namang si Marcos Jr., dahil nagtrabaho sa buong buhay niya. Talaga namang meron siyang gintong kutsara sa kanyang bibig. No? Pero kahit papano, naniniwala naman ako na gaya ng lahat, nais niyang mapipisil-pisil ang mga pisngi ng kanyang mga apo. Kaya po pwede ba, Marcos Jr., sundin mo na si Manang Aimee. Ay nako, sige na, ibigay mo na ang pagiging presidente kay BP Sara. Dahil ikaw, pinili mo naman si BP Sara, hindi lang dahil ikaw ay manggagamit, mangga na alam mo na kinakailangan ng suporta ng Mindanao at Visayas para manalo ka at matalo si Lenny. Pero at the same time, alam mo rin, kaya ni BP Sara ang pagiging presidente. Kung ikaw nga nababangag-bangag, kahit pa paano nakatapos ka ng halos 4 na taon. Wala nga lang nangyari sa Pilipinas. Naging mahirap nga lang ang buhay ng Pilipinas. Naging all-time low nga lang ang balor ng piso na sinyales na walang tiwala ang tao sa iyong pamumuno. Alam mo ba yung balor ng piso? Yung balor ng ating stock market? Lahat yan sukat. Kung may tiwala pa ang tao sa iyo, wala na. At hayan, bumibigay na nga yung katawan. Bakit mo pa aantayin na matigok ka? Kung ako ikaw, pangalagaan mo na yung katawan mo, gaya ng sinabi ni Manang Aimee. At yun na nga, antayin mo na lang na magkaroon ka ng apo at maging maligaya ka na alagaan yung mga apo. Ano pa bang gugustuhin mo? Naging presidente ka na. Bagamat yung tatay mo sinuka ng bayan o binigyan ng pagkakataon. Wala, you blew it. Ito naman si Manang Aimee, lahat ginagawa para wag magalit nga ang taong bayan sa pangalan ng Marcos. Well, I don't think she is successful dahil kita mo naman, negative 27 na yung standing sa approval rating. Negative na lahat. Pero pag ikay nagpapatuloy pa, pag pumilit pa na maging presidente, na hayad, bumibigay na katawan mo at matagal nang walang isipan mo, in the first place, not much there. Hello, kaya nga hindi ka natapos ng kolehiyo, talagang lalo kang kasusuklaman ng tao dahil lalong ihirap ang buhay pag ikaw ay nagpumilit. Kaya pwede ba? Pahinga na. Bawi na. Alam ko, parurusahan ka ng Panginoon dahil inabuso mo ang katawan mo. Pero kung ikaw naman ay magbago, miski kay 60 na halos, baka naman may pagkakataon pa, maawa pa ang Panginoon sa'yo, bigyan ka pa ng buhay. Nang sa ganun, ma-enjoy mo ang iyong mga apo. Pero pwede ba, huwag ka nang managinip na kaya mo pang maging presidente. Palpak na palpak ang iyong administrasyon.
At kahit anong palit mo sa mga miyembro ng gabinete, ang problema, ikaw. So kahit palitan mo pa lahat ng mga miyembro ng iyong administrasyon, hindi na magbabago yan dahil ikaw ang wala sa tamang pag-iisip at ngayon, wala sa tamang pangangatawan dahil inabuso mo ang iyong katawan sa paggamit na pinagbabawal na gamit. Diba? Obvious naman yon. O pag-usapan din po natin sandali. Abay, merong pangalawang impeachment complaint na napabalita na naman. Tingin ko, nagsalita na rin na si Congressman na Pulong Duterte and I agreed na yung unang impeachment complaint laban dito kay bangag na presidente ay kaduda-duda dahil ito ay hinair ng isang tao na nagdepensa kay First Lady. So sa akin naman, bakit naman gagawin yun na isang abogado na nagdepensa sa asawa mismo ng presidente? Bakit niya pa i-impeach ang presidente? At siyempre, yung nag-endurso, malapit na malapit sa isang kaalyado rin ng mga Marcoses, no, na taga-probinsya ko, yung party list ng mga Garcia ng Bataan. So ngayon, nagkaroon ng pangalawang impeachment complaint. Ngayon, in fairness, di pa nababasa. Pero sigurado ako na kung sino man ang nasa likod ng impeachment complaint, wala yung kinalaman sa mga Marcoses. So chances are, itong panibagong impeachment complaint, honest to goodness, kaya ayaw ngayon tanggapin ng Kamara de Representante. Meron ba legal na basihan na pagtatanggap? Wala po. Malinaw po yan na ang katungkulan ng House Secretary General pag mayroon naghain ng impeachment complaint ay tanggapin. At pagkatapos, i-refer kay House Speaker. Ang House Speaker naman, within 10 days, i-include sa order of business at i-refer sa Committee on Justice. Wala pong diskresyon. Wala pong, hindi po parang West ang sa House Secretary General na pipiliin niya kung anong gusto niya tanggapin at i-reject yung ayaw niya. Hindi po pwede na tatanggapin lang yung moro-moro na impeachment at kapag masustansya na impeachment, hindi nakatatanggapin. Yan po yung labag sa saligang batas. Wala pong ganyang kapangyarihan ang House Secretary General. Dahil unang-una, wala namang mandato yung House Secretary General na yan. Hindi naman yan halal ng bayan. Yan ay appointee lamang ng speaker. Pero yung ginagawa po niya, binibigyan niya ng karagdagang kapangyarihan ng kanyang sarili. Wala pong ganyang kapangyarihan. Shall ang sinasabi ng Constitution. Shall refer the impeachment complaint forthwith sa tanggapan ni Speaker at si Speaker naman ang magre-refer dyan sa order of business doon sa plenaryo nang mai-assign yan kaagad sa Committee on Justice. Wala yan po ang tinatawag na ministerial. Gawin mo, wala kang diskresyon kung ayaw mo hindi. Dahil kapag ikaw ay nagpumilit na meron kang diskresyon, yan ang tinatawag na grave abuse of discretion. Halatang halata naman kayo. Kapag moro-moro, tinatanggap para masigurado na meron na namang isang taon na impeachment-free ang ating bangag na presidente. Pasensya na kayo ha. May nagsabi sa akin na, huwag mo naman tawagin bangag. Ano tatawag ko sa kanya? Sariling kapatid niya, nagkumpirma na bangag siya. Ang dating presidente Duterte, sinabi bangag siya. Sa Edgar Morales, sinabi bangag siya. Sang-ayon siya isang confidential agent. Si Cathy Binag, sinabi bangag siya. Diba hindi pa natin siya tawagin bangag? Kaya talaga namang yan ay katanggap-tanggap na sa lahat, diba? Buti sana kung hindi yan pinatutuhanan ni Amy Marcos. Pinatutuhanan naman. Diba? So sa akin po, mali po yung ginagawa ng House Secretary General. At kapag tinanggap po yan at for the same time, hindi po barred ang second complaint. Yan po yung desisyon ng Korte sa Francisco. Kaya lang naman na bar na itong pang-apat na complaint dito sa decision naman, dito sa Duterte versus sa House of Representatives, dahil nga po parang hindi tinanggap ang tatlo, pero ang sinasabi hindi raw yun ay file. Hindi. Yan po ay deemed accepted but rejected. Kaya nga po yung pang-apat is barred. Pero ito po, dahil hindi pa naman po in session ang Congress na isampayan, dapat yan makaparating kay Speaker, pero i-refer po kaagad yan pag nag-resume na ang Congress from the recess. At kapag yan ay na-refer at the same time, hindi po barred ang second impeachment complaint. Kaya naman, ayaw nilang ipatanggap. Dahil alam nila na kapag merong sustansya yung second complaint at kapag hindi moro-moro yung mga nagsapa ng second complaint, kinakailangan umusad ang proseso ng impeachment. Whether that we have the numbers, hindi po natin alam yan. Dahil ang sinasabi ko nga po, talagang ang pulso ng mga politiko pagdating sa pulso ng taong bayan, ako, hindi po sila nagkakamali dyan. At ngayon po, siguro naman alam nilang basahin kapag negative 27 na ang approval rating ng presidente. Ibig sabihin, kiss of death pag pinagtakban mo pa
ang presidente na negative 27 ang kanyang approval rating. Nako po. Pasensya na kayo ha. Talagang tingin ko napaka-importante itong dalawang bagay na diniscuss natin ngayon na maski ako ay magpapataba na naman, kinailangan mag-spokes-awan. So ano po pinag-usapan natin? Haya na po, nangyayari na ang nakasaad sa Biblia, pinarurusahan ang umaabuso sa ating mga katawan dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. At ang aking friendly advice, bagamat hindi ko pinagdadasal na siya ay matuluyan dahil ako po isang Kristiyano, yan naman po ay nasa Biblia. Yan po ang husga ng Panginoon. Pero may panahon pa para magbago. Ang importante lang, magbitiw, ibigay ang pagiging presidente sa kanyang piniling vice president. Pinili naman niya yan, hindi naman niya katunggali yan eh. Ginamit pa nga niya, hello. At magpagaling. Nang sa ganun, ma-enjoy naman niya ang kanyang mga apo. At pagdating naman po dito sa pangalawang impeachment complaint, nako, halatang halata, Sec. Gen, na kapag di mo tinanggap yan, ang tinatanggap mo lang ay yung mga murong-murong impeachment. Dahil pag tinanggap mo yan, mare-refer yan at the same time dun sa first impeachment complaint at yan ay hindi ipinagbabawal ng saligang batas. Yan na rin ay sang-ayon sa desisyon ng aking kaso mismo na inargue sa Korte Suprema, ang Francisco versus House of Representatives. Nako po mga kababayan, kaya pala no, kanina yung inihang impeachment nila Atty. Topacio mga kabayan kasama si Manong Chabet ay, di ba, tila hindi tinanggap mga kababayan? Nako po, natatakot pala silang umusad talaga mga kabayan. Yun pala ang dahilan. Kasi kanina tila maraming alibay yung Solgen ba yun mga kababayan? Yung sinasabi ni Harry Roque? Nako po, no? At kailangan na talagang magdasal ng ating Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Kasi yung sinasabi ni Atty. Harry Roque ay sobrang totoo po yan mga kabayan. Di ba? At ngayon, tila dumating na yung karma ng ating Pangulo mga kababayan. Nako po. Ikaw kabayan, anong masasabi mo sa mga nangyayari sa ating Pangulo ngayon? Kailangan na ba talagang mga kabayan magbitaw sa pwesto para matugunan yung kanyang pangangailangan sa kanyang katawan, mga kabayan? Or go pa rin tayo? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan.